Ito, nakikita nyo ito. Ayan o. Si yung naka-jacket ng gray, yan siya po. Ito. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte, pasakay ng eroplano. Inaalalayan ng bodyguard niya, inahawakan pa nga sa bayawang kasi mahirap na maglakad niyang mama eh. Ano ito? Tatakas ba ito? Magbabakasyon? Magpapagamot ba? Ano ba ang lakad talaga nito? Bakit papunta ng Hong Kong? Ayan po Nakita nyo? Inaalalayan siya ng kanyang mga bodyguard at alanganing oras ho ang biyahe nito kagabi. Lumipad mula sa Davao, patungo ng Manila, then Manila to Hong Kong. Ayan Anong problema nito? Bakit bigla siyang umalis? Diba? Diba sabi nga nila, hirap na maglakad, marami raw nararamdaman, pero ito biglang-biglang pag-alis. Ayan, So, ano ngayon? Ang ibig sabihin? Meron ba siyang iniiwasan? Siya ba'y magbabakasyon? Siya ba'y magpapacheck up kung meron na sakit? Sana wala naman sakit. Siguro walang sakit kasi bibiyahe. Inaalalayan nga lang dahil alam naman natin hirap na maglakad. Ang dating Pangulong Duterte, bakit siya umalis ng bansa? Na nagmamadali, walang schedule, tahimik ang mga vlogger nila, tahimik ang mga DDS. Usually pag ang dating Pangulong Duterte ay nagbibiyahe sa abroad o dito sa mga probinsya kung saan may mga advance party yan, ang iingay ng kanilang mga vlogger, darating na, dumating na, dinudumog na ng tao, ganyan ang mga dating ng mga paliwanag ng mga DDS vlogger. Diba? Parang ginagawa nilang bayanin si Duterte. Pero ngayon, nakakabingi ang katahimikan ng kanilang kampo. Isa lang yata ang nagsalita, si Sal Panelo, na hindi mo rin maintindihan kung papaniwalaan natin. Kasi sabi nga sa amin sa Batangas yan taong yan, 10 ang sinabi, 11 ang mali. Grabe 10 ang sinabi, 11 ang mali. Kasi sinasabi ni Panelo, ay nagpunta raw ng Hong Kong at makikipag-usap sa mga OFW. Piling presidente pa rin? O anong gagawin ng OFW? Anong gagawin niya sa OFW? Anong gagawin ng OFW sa kanya? Again, piling presidente ba? Kaya makikipag-usap sa OFW? O palusot lang yon? Anong kinatatakutan? Anong iniiwasan? Meron na bang warrant of arrest? Meron bang warrant of arrest galing sa Pilipinas? O galing sa ICC? Kasi dito sa Pilipinas, wala naman ako nababalita ang warrant of arrest. Although meron siyang mga kaso sa DOJ. Di ba? Inciting to sedition. At kung ano pang mga kasong ipinala sa kanya. Nandyan pa yan sa prosecutor's office ng DOJ. Wala naman akong ibang kaso na nakapile sa korte at makakapag-issue ng warrant of arrest. Wala naman So kung merong warrant of arrest, ay baka ICC kinatatakutan kasi yung ICC tahimik na rin ngayon. Hindi katulad ng nakaraang mga taon. Maingay ang mga complainant, abogado, at may connection sa ICC. Biglang natahimik ng ilang linggo na. Baka nga may warrant of arrest na. Baka natunugan ni Digong Duterte. Kaya kahit hirap maglakad, tumakbo papunta ng Hong Kong. Hindi naman tumakbo, lumakad. Di ba? Biglaan 2 oras more or less na biyahe from Davao to Pasay Airport. Then Pasay to airport, diretso ng Hong Kong. Wala bang direct flight from Hong Kong o Davao to Hong Kong? Di ba meron naman yata? Kung naka-schedule yan na talagang walang emergency, meron direct flight Davao, Hong Kong, Hong Kong, Davao, di ba? International airport nga yung Davao Airport So kung dumaan ng Manila, posibleng ang madalian ito. Kaya walang publicity, pati mga DDS vlogger ay tahimik, maaaring hindi nila alam o pinatahimik muna pansamantala para hindi mo palabog. Pero nakita pa rin, may nakakita pa rin ng pag-alis. Paano ngayon yan? O fake news ba yung fake ba yung picture ng pag-alis? Naalala ko tuloy yung kasagsagan yung mga typhoon at pagbaha. Si Sara Duterte bigla rin umalis, pupunta ng Germany. Kung ano man ang ginawa niya ron. Tapos nang lumabas sa media yung
picture na siya ay nasa airport, aba nagagalit, bakit daw nilabas? Wala naman pwedeng itago sa panahong ito. Kahit sino pwedeng mag-video at mag-picture ng hindi mo alam. So kahit anong sikreto, pag dumaan ka sa tamang proseso ng pagbiyahe, makukuhanan ka at makukuhanan ka ng picture. Kaya nga, ito bang biyaheng ito, fake ba ito? Or talagang siya? Pero mukhang talagang siya. Kita naman yun, yung forma, di ba? Iyan naman talaga siya. Kung maglakad at inaalalayan niya ng bodyguard. Kasi nga alam naman natin hirap siya maglakad. Di ba? So, ano ngayon yan? Paano ngayon? Yan yung mahirap. Wala namang iba. Talagang si Duterte yan eh. Yung nakatalikod. Ito nakatalikod na kulay parang gray na jacket na may nakahawak sa kanyang mama na bodyguard sa bayawang. Kasi nga hirap maglakad. Siya talaga yan eh. Pasakay. Yung pong masikip na lugar, yun po yung pinakapinto. Umakit ng hagdanan, pinakapinto ng eroplano. Yan o. Yan, pinakapinto ng eroplano yung inaakita na yan. So, ano yan? Yan. Yan ang tanong. Meron bang iniiwasan siya? May kinatatakutan ba? O ano yung kanyang biyahe? Ayan po yung ating tanong sa inyo. Ano po ang inyong masasabi? Malaya po ang kayong mga mamamayang Pilipino na makailam din at magtanong. Kayo man ay pro-Duterte o anti-Duterte o naman ang inyong paniniwalang pampolitika at iba pa. Ayan po. Ang akin lang pong sinasabi rito bilang political vlogger at nag-aanalisa rin tayo at nagbibigay ng opinion, kung hindi ito biglaan, maingay ang kanilang tropa. Napapunta ng ibang bansa, kakausapin siya ng mga OFW doon, dudumugin siya ng OFW, ganyan ang mga lingwahin nila eh. Mula sa bahay hanggang airport, airport to airport, pinagko-cover dyan ang live. Ay kagabi ho nangyari yan eh. Kagabi, Friday. So ngayon nasa Hong Kong na. Baka talaga bang sa Hong Kong lang? Baka lilipat-lipat na niya ng iba-ibang mga lugar sa China. Alam naman natin ng Hong Kong kontrolado rin ng China. Baka sa susunod na araw mabalitaan natin kung saan-saan ang lugar sa China. Pagka nagpalipat-lipat sa China at di bumalik, baka maisipan na nagtatago. Pero sa ngayon, wala pa naman tayong nakikitang warrant of arrest. Kaya nga tinatanong natin, kung merong warrant of arrest na kinatatakutan, saan galing? Philippine Authority or ICC authorities? Kasi meron ho siyang crime against humanity. Napakaraming complainant before ICC ang naghihintay, naghahanap ng katarungang panagutin si Duterte, si Bato de la Rosa at iba pa tungkol sa human rights violation. Ayun. So malaya po kayo. Naulit ko, magbabakasyon, magpapacheck up ba? Mayroong tinatakasan ba? Tumakas na ba? O ano talaga itong biyahe ni Digong Duterte? Okay? O kayong mga DDS, vlogger, at mga ang iingay nyo pagka si Duterte ay nagbibiyahe. At may mga sinasabi ito, kahit na hating gabi, nagpe-press conference yan eh. Ang ingay ng mga DDS vlogger at mga supporters. Nasaan kayo ngayon? Bakit kayo tahimik? Kasama ba kayong inutusang manahimik muna? Para akala nyo makakatakas o makakalabas ng hindi mapapag-usapan? Ay ba, paano ngayon? Pumutok na yan. No? Kala ko ba, sabi niya haharapin niya ang kahit na sino. Haharapin niya ang warrant of arrest. May mga banta pa nga siya before na nakikipagbarilan siya sa mga manghuhuli sa kanya. Ay ano nga dahilan bakit biglang umalis? Hindi naman tayo naniniwala dun sa makikipagkita sa OFW. Ay, sino ba siya? Hindi naman siya presidente. Bakit naman siya pagkakabalahan ng OFW? Wala naman pwedeng maibigay yung siya sa mga OFW. Ang pinagkakaguluhan ng OFW, mga Pilipino sa abroad, ang presidente, kahit sinong presidente nag-a-abroad, sinasalubong yan, organize yan. Pero ito, hindi naman ito presidente. Hirap na nga maglakad, hirap na nga magbiyahe. Bakit napilitan at biglaan pa ng gabi ang biyahe? Anong meron? Iyan ang tanong. Kayo mismo, mga nanonood na nakikinig, anong meron? Anong nangyayari sa kanila? Bakit may mga pasikretong takbuhan? Takbuhan niya ba o lumalakad lang? Bahala na kayo. Please like, share ng video.